Magandang gabi muli sa bawat isa. Welcome po kayo sa ating gawain, ang patuloy na pag-aaral sa mga batas ni Kristo, yung mga pag-uugaling dinadala nito para sa atin. Welcome po sa mga baguhan. Ito po ay pang-apat na natin ngayong gabi sa ating serye. Katulad ng sabi ko, ito ay tungkol sa pag-uugali o mga karakter na dala ng mga utos ng Panginoon Kristo. Muli ko pong nais sabihin sa inyo na kung kayo po ay hindi nag-aaral ng mga batas ni Kristo, nais ko sabihin sa inyo na yun ay napakahalaga sapagkat yun ang tinatawag na Great Commission. Sa Matthew 28:19 to 20, sana po i-memorya nyo ang talatang yan. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always till the very end of the age. Ang mga batas ni Kristo, ang mga provisions of the New Covenant, siya ring mga batas sa kanyang kaharian dito sa lupa. Yan ang tinatawag kong curriculum ng Great Commission. Yan ang mga dapat ituro sa mga mananampalataya. Sapagkat tayo ay nasa kaharian na ng Diyos, napakahalaga niyan. Kung kayo po ay walang tagapagturo, pwede kayong humiling doon sa mga nakatapos na. Meron tayong libro bilang guide at meron din tayong mga video na pwede niyong panoorin at matutunan niyo ang bagay na yan. Sayang po pagka hindi niyo napag-aralan yung mga batas ni Kristo. Napakahalaga niyan. Yan ang mga basic dapat na itinuturo sa mga baguhang pumapasok sa paghahari ng Diyos. Sa ating pong mga nakaraang pag-uusap, pang-apat na po ngayon, so nakatatlo na po tayo. Ano ang mga batas na ating pinag-usapan? Ang unang batas ni Kristo ay yung sinabi niya, repent for the kingdom of heaven has come near. At ang daladalang pag-uugali ng bagay na yon ay humility. Kapakumbabaan, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos na ine-extend dito sa lupa maliban na ikaw ay marunong kumilala na kailangan mo ang tagapagligtas at kilalanin ang iyong pagkukulang sa Kanya, kailangan mong magpakumbaba, yan ay kaakibat ng pananampalataya mo kay Kristo. Ang kasunod ay yung utos ng Panginoon na come follow me. At ang daladalang pag-uugali ng bagay na yon ay yung pagiging malayunin ng ating buhay. Mababago ang layunin ng ating buhay. Maraming mga Kristiyano ay hindi pa nababago ang layunin ng kanilang mga buhay. Kaya ang goal nila ay para dito pa sa lupa. Diyan ay makikita natin that the reason why Christ called us to follow Him is that our purpose in life will be changed or should be changed. Purposefulness po ang nais ng Panginoon na mabago sa atin at maalis yung ating focus sa mundong ito. Last meeting natin ay yung nasa Matthew chapter 5:11 to 12 na kung saan ay sinabi ng Panginoon pagkatapos na inassure niya ang kanyang mga tagasunod na sila ay pag-uusigin sa mundong ito. So sinabi niya, blessed are you when people insult you nor persecute you and tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven, for in the same way they have persecuted the prophets who were before you. Meaning mga kapatid, ang dapat ay maging mapagpasalamat ng mga Kristiyano even in times of adversity. Yan po ay napakarami sa Biblia. Ipinakita ko diyan na ang daming consequences kapag ang tao ay hindi marunong magpasalamat. Konektado po yan sa humility, konektado yan sa purposefulness, at maging sa ating pag-uusapan ngayong gabi, konektado pa rin yan. Yung gratefulness ay napakahalaga kung paano tayo maging mga mapagpasalamat na Kristiyano. Nais ko ipakita sa inyo mga kapatid na itong mga pag-uugaling ito sapagkat ang goal ng ating pagiging Kristiyano is to become like Jesus Christ, kailangan makita natin ito ba'y inugali ng Panginoon. And of course, sa humility, yan ang number one na pag-uugali na nais ng Panginoon at dala-dala niya. Sapagkat pride ang umiral kay Satanas doon sa langit, ang Panginoon naman ay nagpakumbaba. Kailangan tanggapin niya ang assignment niya na maging katulad ng kanyang mga nilalang, na siya ay magkatawang tao. At yan ang sinasabi ng Filipos 2,
mula 5 hanggang 11 na bagamat siya ay Diyos, hindi niya alintana ang maging kapantay ng Diyos. Sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Makikita natin yung humility ng Panginoon. Sa pamumuhay niya rito sa mundong ito, malala ko yung sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light." And nababanggit yung tungkol sa kanyang pagiging meek. Napakahalaga nun. Ang Panginoon ay ganun po siya. And then sa purposefulness, kung matatandaan ninyo, ay ilang beses din siya tinukso ng Diablo, lalo na doon sa sinabi ng Diablo nung dalhin siya sa pinakamataas na bundok. Doon sa Matthew chapter 4, sa Luke chapter 4, ay I will give you all these things, meaning the kingdoms of the earth, if you will bow down and worship me, sabi ng Diablo. Pero alam ng Panginoon na hindi siya dapat ma-divert sa kanyang purpose. Alam niya ang kanyang ipinarito sa mundong ito is to obey the Father. First of all, sapagkat kung paano rebelde ang Diablo, ay kailangan ipakita niya na siya ay maging masunuring anak sa mundong ito. That is also very important sa purposefulness, mga kapatid. Hindi ka maayos sa iyong layunin sa buhay kung hindi ka maging masunurin sa Diyos. So lahat yan ay para sa pakinabang natin. Hindi para sa Diyos ang mga batas niya. Para sa atin yan na kailangan nating matutunan at maisabuhay. Teaching them to obey. Sabi ng Panginoon, all that I have commanded you. And then tungkol pa rito sa purposefulness ay yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, mga kapatid, talagang malala ko yun. Minsan ay sinabi niya, "Can I not call a legion of angels to save me from this moment?" Na ibig sabihin ay kaya niyang tumawag ng mga anghel nung panahon na siya ay nalalapit ng arestuhin. Pero hindi niya ginawa sapagkat alam niya na mahalaga ang kanyang kamatayan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. And even on the cross, talagang natitempt siya na i-give up o kaya ay may gagawin na hindi na masunod yung layunin niya sa buhay, but yung prayer pa rin niya sa Ama ay, "Not my will but your will be done." That is also in his prayer. And then, last time ay yung gratefulness, pagiging mapagpasalamat. At malala ko ang Panginoon na every time na manalangin ay sinasabi niya, "I praise you, Father." That is a sign of being grateful. I praise you, Father. I thank you, Father, because you listen to my request. Parang gano'n sa John 11:41 yata yun, nung nanalangin siya sa harapan ng libingan ni Lazarus. Doon mo makikita, ang Panginoon, wala pang kasagutan ng kanyang prayer, nagpapasalamat na. Pero mga kapatid, gratefulness is very important. Both Old and New Testament, mahalaga ang pagpapasalamat ng mga pinili ng Diyos sa Diyos. At ipinakita ko sa inyo na pinapatay ng Diyos yung mga walang pagpapasalamat. Just imagine, pupunta ka sa langit na ikaw ay murmurer and grumbler. Malala nyo na sinabi ko rin na walang nakapasok sa promised land na mga murmurer or grumbler. Wala. Inubos muna sila ng Panginoon doon sa ilang bago niya dinala yung mga mag-edad ng 20 below na lumabas sa Egypt. At ano ang susunod na utos ng Panginoon dito sa ating pinag-usapan? Mula doon sa Matthew chapter 5, verse 11 to 12 na tungkol sa rejoice and be glad. Ano naman dito sa susunod? At ang susunod nga ay makikita sa Matthew 5:16. Matthew 5:16. Ang sabi doon ay, "In the same way, let your light shine before men or before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ang gandang imemorya niyan, mga kapatid, na sinasabi niya sa bagay na ito na walang nagsisindi na ilawan pagkatapos ay ilalagay sa ilalim ng lamesa. Sa halip ay ilalagay niya ito sa ibabaw, sisindihin niya ito, paliwanagin niya ito, nang sa gayon ay pakinabangan ng liwanag nito. And then sinabi niya, "In the same way, let your light shine before men."
that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So malinaw na ang ipinag-uutos ng Panginoon dito is, let your light shine before men. Yan po ang utos niya. Ang tanong ay, anong karakter ang dala ng utos na ito ng Panginoon sa atin? Pero bago yon, nais ko sabihin sa inyo na ang utos na ito ng Panginoon ay practical na paggawa ng mga mabubuting gawa sa ating kapwa. There is a good works or good deeds for the church to do. There is a good work na dapat ay i-render natin sa mga unbeliever. Doon sa Matthew chapter 25, yung 3 talinghaga doon, yung last na talinghaga tungkol sa mga tupa at kambing. It talks about the believers na yung mga tupa ay marunong gumawa ng mga bagay para sa kanyang kapwa. At yung mga kambing doon sa talinghagang yon ay mga ayaw gumawa ng kabutihan. Malala ko rin yung sabi ng Acts, he went around doing good. Si Kristo po yon. Talagang nag-ikot siya para gumawa ng kabutihan. Sinabi ko po rito, a life changed by God is a life of charity. Charity or charitable. O di ko alam, pero yan ang pinili kong gamiting karakter dito. Ano ibig sabihin yan? Mamaya ay titingnan natin. An act of selflessness or less thought of oneself. Less thought of oneself for the sake of others. It is an ability to share to the less fortunate as testimony and offering of glory to the Heavenly Father. Believers must be able to radiate the presence of Jesus in their lives and influence others to lead a life towards Jesus through their act of charity. So yan po mga kapatid ang ibig sabihin yan. Kailangan ay nakikitaan tayo ng mabubuting gawa para sa ganon ay maluwalhati ang Ama. Hindi ito para sa ating ikaluluwalhati, hindi ito para sa ating karangalan. Otherwise ay hindi tayo mag-aani ng kaukulang gantimpala sa walang hanggan kapag ginagawa natin ito for the sake of our name. Alam ko maraming gumagawa ng ganito. Malala ko na sa United States, yung mga mayayaman, minsan mga ateista, walang pagkilala sa Diyos, pero alam nila, walang makikinabang sa kanilang mga kayamanan. So ano ang ginagawa nila? Binibigay na lang ito sa mga kawang gawa para sa ganon ay pakinabangan ng iba. Minsan ay ayaw nga nilang ibigay sa kanilang mga anak sapagkat alam nila na yung kayamanan na ganon ay minsan ay hindi nagiging pagpapala sa buhay ng mga anak. Maraming mga nagmana ng kayamanan ay napariwara ang kanilang mga buhay. Anyway, pag-isipan niyo yung sinabi kong yan. Mga kapatid, ang buwan ay walang sariling liwanag. Subalit dahil sa kanyang kaugnayan sa araw, ito ay nagliliwanag na naging kapaki-pakinabang sa mundo. Alam ba ninyo yon? Sa ganitong kalalagayan, tayo naman ay nagkaroon ng liwanag dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Sana po hindi tayo nagliliwanag para sa ating sarili, kundi katulad ng ilustrasyon na ito, nakaugnayan ng buwan sa araw kaya siya nagkakaroon ng liwanag. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na muling lalakad sa kadiliman. John 8:12. I am the light of the world. He who follows me will never walk in darkness. At dahil dito ay inutusan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod upang paliwanagin ang kanilang mga ilaw o ilawan sa sanlibutan. Yan po ay napakaganda. Malala ko mga kapatid na nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa isa't isa. Tingnan nyo yung halimbawa, yung araw, yung buwan, yung bituin, napakalalayo at napakalalaki ng mga bagay na ito pero they're all interconnected mga kapatid. Kaya lang ay limitado tayo sa ating kaisipan kung paano natin maunawaan ang lahat ng ito. Pero sa maliit na bagay makikita nyo na ito ay magkakaugnay. So makikita rin natin yung cycle ng buhay, yung interrelation ng buhay sa mundong ito. Malala nyo nga na iisa lang ang pinili ng Diyos na pagmulan ng salilang lahi o saling lahi ng tao nang sa gayon ay makita natin ang connection natin sa isa't isa.
Ano ang ibig sabihin nito? Na we are interrelated to everything sa ating environment. Meron tayong kaugnayan dito at kailangan ay magiging kapaki-pakinabang tayo sa ating kapaligiran. Alam nyo, sa totoo lang, ang Diyos lang ang walang pangangailangan sa ano paman. He is a complete God in Himself. Pero tayo ay nilalang ng Diyos na dapat ay makinabang sa atin ang iba sapagkat tayo naman ay makikinabang din sa iba. Yan ang kalalagayan natin. So ang ating karakter na pag-uusapan ngayong gabi is about charity. Charity versus selfishness. Selfishness. Pagiging makasarili. O kaya ay pagiging bukas palad laban sa pagiging makasarili. Ikaw ba ay mapaggawang-gawa? So merong mga salita, mga kapatid, na kaugnay dito. Pero katulad ng ginagawa natin sa nakaraan, ay pinag-uusapan muna natin yung negatibo. Kasi tayo ay pinanganak na mababa ang ating standard o kaya ay napasok tayo ng kasalanan, ang ating natural na kalalagayan ay nandoon sa kalalagayang pasaway sa Diyos. So nandun tayo sa negatibo. All have fallen short of the glory of God. Na kailangan ay makita natin na hanggat hindi tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon, wala tayong magiging positibo na liwanag sa mundong ito. Pero ang unang tingnan natin itong selfishness, pagiging makasarili. Tanungin ko kayo ba ay bukas palad sa mga nangangailangan o kayo ay makasarili? Hindi ko alam kung ano ituturing nyo sa inyong sarili. Mga kapatid, it's not that we wanted to be charitable or benevolent or giver kung yun namang katotohanan sa atin ay makasarili tayo. So kailangan makita natin ang ating mga sarili at yan ang isa sa mga trabaho ng salita ng Diyos na ito ay katulad sa salamin na kung saan ay nailalarawan natin o nakikita natin ang ating mga buhay sa pamamagitan nito. Mga kapatid, tingnan nyo ito para hindi kayo laging na-o-offend. It's natural for us na tayo ay ma-o-offend o maliliwanagan sa salita ng Diyos. Si Kristo ang salita ng Diyos. Nang naparito siya ay nagliwanag sa sanlibutan. Sa halip na tanggapin ang katotohanan sa kanilang mga sarili, kinabuhian ng Panginoon. Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, sabi ng John chapter 1. So, ipaunawa ko sa inyo na kapag ka nagsasalita ako ng salita ng Diyos because they are the power of God to save us from sin. Yung sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is active and powerful, piercing even to the dividing of soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. So habang ako'y nagsasalita ng mga ganito, mga matutuwid na salita ng Diyos ay nasisinagan yung ating mga sikreto sa buhay. Dahil kasalanan ng ating problema at ang ating mapagmahal na Diyos ay ibinibigay niya yung solusyon sa problema natin. Itong salita ng Diyos na minsan ay sinabi ng Panginoon, you are already clean because of the word that I have spoken to you. John 15:3. Nangangahulugan na ginagamit niya ito para masinagan ang ating mga tagong buhay. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4:13. Naliliwanagan kayo. Huwag kayong ma-offend, mga kapatid. Magpasalamat kayo sa Diyos na nakikita nyo, nalalantad tayo sa Diyos. Kaysa sa tayo ay maratnan niya na hindi naayos, kawawa tayo. Ito ang ginagawa ng salita, tunay na salita ng Diyos sa atin. Maraming churches, binobola-bola ang mga tao. Wala talagang salita ng Diyos na matalas kaysa sa tabak na magkabilay talim para maisiwalat yung problema sa buhay ng tao. Yan ang katotohanan. Kaya huwag kayong ma-offend sa mga ipinapaliwanag sa inyo. Natural lang sapagkat ang problema natin ay kasalanan. Pagkaya na hindi katotohanan, kayo ay parang inihele-hele lang at isang araw ay sasabihin sa inyo ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Bakit? Minsan yun ay problema ng mga tagapangaral na kung saan ay hindi talaga nila isinisiwalat ang totoong salita ng Diyos. Problema yan malaki sa ating kapanahunan. So,
As I talk about this adverse character, yung negatibong character mga kapatid, surely maraming na-expose sa atin. Pero nawa maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat makikita na naman natin ang katotohanan tungkol sa atin. Ang selfishness is devoted to caring only for own interest even in the expense or heart of others. Ganyan ang makasarili. Sarili lang niya iniisip niya, minsan ay inaapakan niya yung iba. Ang tawag natin minsan ay crab mentality dito sa Pilipinas. Another thing, selfishness is the attitude of putting oneself at the center, prioritizing personal desires, comfort, or gain over the needs, well-being, and rights of others. Sana'y naunawaan din natin yan. Attitude of putting oneself at the center. Ito yung selfishness, ito yung pagkamakasarili. Ito na naman siya. Talagang mabigat, mga kapatid. And then another one is selfishness seeks to take more than give. Receive more than serve. And be first at the expense of others. Isa pa, ay selfishness is living as if it's all about me. It's all about me. Yun ang tandaan natin mga kapatid. It's not about us. Kasi ito ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Who are we? Wala tayo. Mapalad tayo na binigyan tayo ng pansin ng Diyos nung tayo ay naniwala sa kanyang paraan ng pagsagip sa atin. Pero sana magpatuloy na kilalanin natin, may problema talaga tayo sa ating mga negatibong pag-uugali at ngayon ay sa pamagitan ng mga batas ng Kristo, inuunawa natin itong mga sinasabi ng Biblia and through this negative characters, mga kapatid, ay lalo nating maunawaan na may problema nga tayo. Ang key characteristics ng selfishness is that self-centered thinking. Always asking, what do I get out of this? Anong makukuha ko rito? Ano mapapala ko dyan? Yan, ganyan ang mga makasarili. Number 2 is lack of empathy. Lack of empathy meaning little concern for others' feeling or struggles. Yun, wala siyang pakialam doon. Basta iniisip niya siya lang. And another one is greed and control. Greed and control. Wanting more even when others are in need. May pangangailangan na nga yung iba. Pero hindi pa rin tayo tumutulong kung meron tayong maitulong. Lagi kong sinasabi rin ang katotohanan to. Hindi po tayo Diyos para bigay natin lahat ng pangangailangan ng iba. Maging maingat kayo sapagkat marami ring mapagsamantala sa mundong ito. So let us be wise as a serpent, be meek as a dove, sabi ng Panginoon. And it's pride elevating oneself above others. Elevating oneself above others. Ang ibang salita na related dito sa selfishness is self-centeredness, self-seeking, laging ano ba yung para sa akin, egotism. Basta siya yung bida. Yun ang nice niya. And then there is greed, stinginess, yung mahigpit ang kanyang kamao sa kanyang mga hawak. Yung tawag dito, kuripot. Sabi ng iba, sa Ilocano yan Alam niyo, iba yung pagiging maingat sa pagiging kuripot. Yung sobra-sobra na, wala pa rin lumalabas. O kaya laging iniisip, mababawasan ako pagka nagbigay ako. Hindi niya alam yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbibigay ay sabi ng Biblia na it is more blessed to give than to receive. And then another word is inconsiderate and love of self. Pag-ibig sa kanyang sarili. So napakalawak po nitong ating pinag-uusapan tungkol dito sa selfishness. Ngayon ay titignan natin ang Biblia tungkol sa mga nangyari sa mga tao na naging makasarili. Ano ang mga halimbawa rito?
Ang unang halimbawa na nais ko ibigay sa inyo ay si Cain. Pag binasa nyo, chapter 4, verse 1 to 8 man lang, makikita nyo na si Cain ay makasarili. He became jealous of his brother Abel and killed him. Ulitin ko, he became jealous of his brother Abel and killed him. Gusto niya siya yung bida, siya yung tanggap, siya yung nangunguna. Mukhang wala namang kinalaman si Abel doon. Siyang may desisyon sa kanyang handog, siyang may desisyon sa kanyang buhay. Pero ayaw niya na siya ay maunahan. Why? Because he is selfish. And the root issue, ang root issue kay Cain is pride, jealousy, competitive, and refusal to accept defeat or correction. Yung bang parang tinatawag na mas mababa siya, inferior siya doon sa kanyang kalalagayan sa bagay na yon. Ano ang aral na makukuha natin dito? And the lesson is selfishness can lead to destructive anger and even violence. Marami tayong nakikitang ganyan. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, the main reason why the world is going to be destroyed not by God, sapagkat ang Diyos lang ang tanging may kapangyarihan at may karapatang sumira sa mundong ito. Pero ang mundong ito ay maraming tagasira. Malala ko yung sinasabi na aklat ng pahayag, He will destroy those who destroy the earth. God will destroy those who destroys o destroy the earth. Sila ay sisirain ng Diyos. Bakit? Wala silang karapatang sumira sa mundong ito. But you know, the world is now being in chaos o kaya ay pagkasira dahil sa selfishness. Pagka makasarili. Yan ang nangyayari sa ating kapanahunan. Masisira talaga ang mundong ito. Kahit meron na sila. Tingnan niyo po, anong pinag-aagawan ngayon? Ano ang dahilan na nagkakaroon ng problema ang ating mundo? And it's all because we want to have this. We have the power to do it. Some other people are planning to have everything. Kailangan kami lang. Yun ang kalalagayan ng ating mundo at masisira ang mundo ito. But, mga kapatid, alam natin ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Pero ang maganda pa sa Diyos ay I made known the end from the beginning. Alam natin ang end ng lahat. And it will be God who will be victorious. Pero meron din tayong dapat pagtagumpayan para maging matagumpay na kasama ang ating Panginoon. Gusto niyo malaman kung ano yung mga dapat nating mapagtagumpayan? One of the key word of the book of Revelation is overcome or victorious. Overcome or victorious. Ano yung ating mga dapat pagtagumpayan? Makinig kayo. Number 1, ang ating sarili. Number 2, ang kaaway. Number 3, ang kasalanan. Number 4, ang sanlibutan. At ang Antikristo. Those are mga bagay na dapat nating mapagtagumpayan. Ang ating laman, ang ating kapaligiran sa libutan, ang diablo, ang kasalanan, at ang Antikristo. They will overcome him by the blood of the Lamb, sabi ng Revelation. So, kailangan maging matagumpay din tayo. Hindi ka pwedeng hindi magtagumpay kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Pag ikaw ay namumuhay ng defeat, mga kapatid, it can be you have the Holy Spirit that you are not yielded to Him. Hindi ka mapagpasakop sa Kanya. Hindi mo alam ang mga utos ng Panginoon. Magkasama kasi yan, mga kapatid. One of the works of the Holy Spirit is to teach us about God's Word. Hindi mo masasabi na nasa iyo ang banal na Espiritu na ayaw mo lang salita ng Diyos. Dapat hindi para sa inyo yan. Kaya dahil kayo ay nandirito, doon sa mga maganit makinig sa salita ng Diyos, I believe they don't have the Holy Spirit. If you read John 14:26, ang unang-unang gagawin ng banal na Espiritu sapagkat tayo ay galing sa sanlibutan, ay tuturuan tayo ng mga bagay ukol sa Diyos. At maalala ko nga yung sinabi rin ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sa verse 2, sabi niya, Romans 12:2,
And be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mabago yung ating kaisipan sa kaisipan ni Kristo. You have the mind of Christ, sabi ni Paul sa kanyang mga tinuturuan. Why? Because they were taught about Christ and about the Word of God. Kaya napakahalaga nitong ating ginagawa. Ang pangalawa na nais kong example sa iyo ay si Lot. Meron palang negatibong karakter si Lot. Meron, lahat naman ng tao may problema. At the first, makikita nyo na si Lot ay sinama lang ni Abraham. Nung sila yumaman, si Abraham ang unang lumapit pa sa kanya. Pinuntahan niya si Lot, yung kanyang pamangkin. At sabi ni Abraham sa kanya, tingnan mo, saan mo gusto? Para matigil itong away-away ng ating mga tauhan. Huwag tayong mag-away. Mamili ka, gusto mo rito, gusto mo doon. Sabi ng Biblia, nandun yan sa Genesis chapter 13, itong ikinukwento ko sa inyo. Tinignan ni Lot yung plains of the Jordan. Plains of the Jordan. Yan ang pangalan ng lugar na malapit sa Sodoma at Gomora nung bago ito sunugin. Plains of the Jordan. Ang ganda nito. Ang ganda nito para sa aking mga alagang hayop. Sabi niya, dito ako. Ginamit niya ang kanyang mata. Si Abraham ay nagtiwala sa Diyos. Okay, go. Hindi niya alam yung pagpili niya sa kanyang mata, yun ang nagpahamak sa kanya. But, makita niyo yung selfishness niya. Dapat sabihin niya kay Abraham, no, my uncle, kailangan ikaw ang mamili ng lugar sapagkat ako ay sabit lang sa paglalakbay na ito. Pero, kinuha niya yung oportunidad na yon. Pero ang problema niya ay hindi lang doon, kundi yung kanyang paghahangad ng maganda na pinairal niya ang kanyang mata kaysa sa pananampalataya. And so that was later on the place of Sodom and Gomorrah na pinaulanan ng Diyos ng apoy. Anyway, that is an exhibit of selfishness by selecting what he saw was best for his herds and family. He lost everything in this selfish decision. He lost everything in this selfish decision. At nagkaroon pa ng problema sa kanyang mga anak. Next is King Saul. Siya po ay pinili ng Diyos, kung matatandaan ninyo. At nirekomenda rin siya ng mga tao. Pero makikita nyo yung kanyang mga disobedience ay ang ugat talaga ay yung kanyang pagiging makasarili. He rather preserve his reputation and authority rather for the glory of God, rather than for the glory of God. And the root issue, he loves himself, he feared the people, hindi niya alam na merong mas higit na may control ang Diyos sa kalalagayan yon. Ano ang lesson? The lesson is selfish ambition leads to disobedience and loss of God's favor. Selfishness leads to disobedience and loss of God's favor. Ang next natin is Ahab, King Ahab, hari ng Israel. Sa 1 Kings chapter 21. Siya po ay nabigyan ng pagkakataon na naging hari at hindi siya naging katulad ni David. Halimbawa dito sa lugar na ni Nabot ay talagang parang inagaw niya sa pamamagitan ng tulong ng kanyang asawang si Jezebel. Sa pamamagitan ng kanyang asawang si Jezebel ay nakuha niya yung lupain ni Nabot na pinipreserve niya sana sapagkat ito ay mana niya sa kanyang mga magulang. Pero talagang kinuha niya ito. Hindi katulad ni David na nung siya ay binigyan ng pagkakataon ng pagtatayuan ng templo, ay sinabi niya, hindi ko pwedeng kunin yan ng walang bayad. Yun si David. Magkaiba sila ng malaki nitong si Ahab sa pag-uugaling yon. And that is because of covetousness and entitlement. Karapatan ko yan, kapangyarihan ko yan, hari ako. Yan ang nasa isip ni Ahab. Tinatawag siyang the most wicked king of Israel dahil sumusunod siya sa kanyang hindi Israelitang asawa. And the lesson, selfish desires can lead to abuse of power and, of course, the punishment of God.
Ang susunod ay si Nabal. Napag-usapan natin ito nung nakaraan, pero isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging selfish, yung kanya ungrateful at humiliation ay dahil sa pagtanggi na maibahagi ito sa mga tauhan ni David. Ano nangyari sa kanya? Napag-usapan natin na siya ay na-heart attack at pagkatapos siya ay pinatay ng Diyos kalaunan. Yun ang sabi ng Biblia. He was struck by the Lord. 1 Samuel chapter 25. Another one is Judas Iscariot. Si Judas Iscariote. Siya ay laging kumukuha sa mga hawak na pera. At ito ay ginagamit niya para sa kanyang sarili. The Bible calls it refreshing himself. Basta para sa kanya. At maalala ko doon sa Acts chapter 1, makikita doon na si Judas pala, merong tagong nabiling lote dahil sa pera na ninanakaw niya. Yun ang naging kabayaran sa kanya. Sabi ng read chapter 1 ng Book of Acts, makikita niyo kung ano talaga si Judas Iscariot. So besides, he betrayed the Lord Jesus Christ because of money. And the root issue is love of money for personal gain. Lesson, selfishness can lead to betrayal even the highest truth. Alam niyo itong katotohanan ito? Selfishness, pagiging makasarili, ay minsan ay ibinebenta mo ang katotohanan dahil sa pagkamakasarili. Ano ang nangyayari sa ating ebanghelyo? Ang nangyayari, ang mga gawain parang mga negosyo na talaga. They talk much about giving, and promises the people of being blessed. Malala ko na meron akong kinukorek doon sa napanood ko na comment, na ang tithing daw. Alam ko, artista yung nagsasabi na nagta-tithes daw siya. Bakit mo i-announce yung tithing mo kung hindi yan And then, nag-comment ako doon na ang tithing ay sa Old Covenant. Sumagot yung isa. Sabi niya, ang law of tithing, bago yon ay meron nang nag-iikapo. Sabi ko, yes, you are right. And those are voluntary giving the tithes. Si Abraham kay Melchizedek, si Jacob, pinangako niya sa Diyos. And there was no evidence that they were blessed because of their tithes. Walang law eh. When you say na ang Diyos ay pinagpapala ka dahil sa pag-iikapo mo, meaning may pangako ang Diyos na pagpapalain ka dahil sa pag-iikapo mo. Si Jacob, hindi nga niya, wala tayong mabasa na ginawa niya yung pag-iikapo. Wala. Makita nyo na pagdating sa prosperity, nag-end ang buhay ni Jacob na nandun sa Egypt. Kung naunawaan lang nila itong mga ito. Bakit? Dahil sa kanyang lugar, nagtatagutom. Kaya lang, napunta siya doon sa lugar na yon ay dahil naghahanap sila ng makain. How can you say that Jacob prospered because of giving his tithes? No, when God promises to bless you because of your tithe, it is because it is a law. Sabi ko, meron akong pagkasalita na hindi naman diretsa na sinasabi ko na ang sinasabi ko ay sa diablo ang mga ganyang katuruan. Sabi niya sa akin, ikaw ang diablo. Sabi ko, ang diablo ay nakikilala sa pamamagitan ng paghawak niya sa salita ng Diyos. Pag pinipilipit niya ang salita ng Diyos, sa diablo yan. Hindi ako ganoon kapag medyo agmali kasi. Talagang, sabi ko nga, habang pinag-aaralan ko yung aklat ng Galatia, si Pablo, hindi talaga papayag na makasingit ang mga katuruang mali. Kasi alam niya yung epekto nito. Kahit ang Panginoon, kung alam lang natin, kaya lang ang Panginoon kasi nabuhay sa ilalim ng kautusan, so hindi masyadong makita yung mga tinatawag na exposition niya about the law. Pero pagdating kina Pablo, talagang tapos na pumasok na yung New Covenant, talagang ayaw na nila na ipasok yung Judaismo at ihalo doon sa New Covenant. Ganyan po ang tamang katuruan sa panahon ng mga apostol. Talagang nandun na yung tinatawag na apostles' doctrine. Purely na yon.
Nagbigay na ng Panginoon ng example sa kanila, pinakita na yung katotohanan sa kanila, pero kailangan pa ng pagtuturo ng banal na Espiritu. Kailangan ay makita nila ito sa aspeto o sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi ko rito, the Bible speaks strongly against selfishness. Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself. 2 Timothy 3:2. In the last days, people will be lovers of themselves. Selfishness. Ito ang mga panahon natin. James 3:16. Where selfish ambition exists, there is disorder and every evil practices. At sinabi ng isang tao, si Wanda Kida. Hindi ko alam kung Kida Wanda, hindi ko alam, pero may kama kasi yung pangalan. So malamang ang pangalan niya ay Wanda, ang apelyido niya ay Kida. Yan po. Kung mababasa niyo. Intensely selfish people are always very decided as to what they wish. They do not waste their energies in considering the good of others. Ang sinasabi niya ay, basta nakikita nila na mayroon silang personal na pakinabang, gagawin nila ito, ibibigay nila lahat ng kanilang magagawa kahit pa marami silang masasagasaang iba. Yun ang alam ko sa pagkatagalog nitong sinabi niya. Okay, so punta tayo sa bahagi na positibo. It's all about charity. Mapagbigay, mapagkawang gawa, bukas ang palad. Tingnan natin mamaya yung mga salitang ito. Pero ito muna yung definition niya. Mga kapatid, nung ginagawa ko ito, ang unang-una ay nire-relate ko sa tao. Kaya yung unang definisyon na ibinibigay ko, it's all about relationship to man. And then, yung susunod ay relationship kay God. Ganun ang ginawa ko, dalawang meaning. So number one is the readiness or liberality in helping the needy without expectation for return. Malala nyo yan? Sa batas ni Kristo, kung kayo'y magpapakain, maghanda ng piging, ang tawagin nyo hindi yung mga makakabalik ng kabutihang ginawa ninyo. That is the law of Christ. Lumalabas yan dito sa binabasa natin. The readiness or liberality in helping the needy without expectation for return from them, and the praise is directed not to self. Yan. So gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, hindi para sa ating pangalan. Dapat alam natin na yung salita sa atin na galante, yung galante, yun ay pakitang tao. Gumagawa ka ng ganito para makita ng tao na ikaw ay galante. Yan ang alam ko pagka galante. Pero iba yung mapagkawang gawa ka, ikaw yung mapagbigay, giver ka, kasama yung iyong habag o pagtulong sa kapwa. And then, charity is acknowledging God's love, kindness, and forgiveness expressed through acts of love to the needy people. Malala niyo, sinasabi ng 1 John na paano niyo sasabihin mahal ninyo ang Diyos kung yung mga kapatid nyo na nakikita nyo, hindi nyo magawa ng kabutihan. So meaning mga kapatid, wala ka namang magagawa para sa Diyos. Wala namang pangangailangan sa atin ng Diyos. So we can only express our love for God by obeying Him. And especially when we show love for our brethren. Yan ang sinasabi ng 1 John. Marami yan sa 1 John. Loving the brethren. Okay, so ito yung mga simple meaning ng charity o being charitable. Kindness in action. Giving help, money, time, care to others. Concern for others above yourself. Kung meron tayo nakikita na mga nangangailangan ng tulong at tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng pagtulong, kailangan ay gawin natin. Malala niyo yung sinabi ko, we are not created for ourselves. We are not created for us alone. God created us in correlation, in related to other creations. Lalo na sa ating kapwa. And maraming batas si Kristo
na may kaugnayan dito sa ating pinag-uusapan to show our love for our brethren and for our loved ones o people. Other words for charity, giver, mapagbigay. Sabi ko nga, hindi galante dahil yung galante, pagiging self-esteem yun. Generosity, bukas palad. Benevolence, mapagkawang gawa. Kindness, kabaitan. Compassion, pagkamahabagin. Almsgiving, mapagbigay tulong. Yan ang mga ilang kasama rito. Mga kapatid, ginamit ko lang yung charity kanina para ipakita sa inyo na ito ay katulad din ng mga salitang ito, pero pwede rin nating magamit ito sa mga ibang batas ni Kristo later on. Makikita niyo po yan. Tingnan natin yung mga rewards for being charity o charitable. Yung mga pinagpala ng Diyos, lalo na sa old, mga kapatid. When we are given in the old, of course, we will be blessed with those earthly blessings sapagkat yun ang pangako ng Diyos, lalo na sa Israel. Abigail have a heart was totally different from his husband, Nabal. Ito yung asawa ni Nabal. He saved his household for being open-hearted to the needy troop of David. After the death of his husband, King David married her and became Queen of Israel. 1 Samuel 25. Number 2 natin ay si Boaz. Sino si Boaz? Siya yung nandoon sa aklat ni Ruth. Help Ruth, and needy alien who picked grains in his land. This beautiful young lad became his wife and bears Jesse, the father of King David. Mababasa po yan sa Ruth chapter 3 and chapter 4. Ang ganda ng buhay ni Boaz, ano? Na makikita yung kanyang pagiging masunurin sa batas din ng Diyos yun eh. And so he helped Ruth. Hindi natin alam kung mayroon din siya pagtingin talaga. Pero ang nagturo sa kanya ng kanyang gagawin kasi kay Ruth ay yung kanyang biyanan. Sapagkat siyempre gusto rin makinabang nitong faithful niyang manugang. But anyway, punta tayo sa susunod. And Zacchaeus. Ano alam niyo kay Zacchaeus? Of course, ito yung tanda na nung una naging selfish. Ano yung selfish na ipinakita niya? Well, ibinenta niya ang kanyang mga kababayan nang siya'y pumasok bilang chief tax collector sa pamayanan ng Roma o kaya ay sa gobyerno ng Roma. Ang ginagawa kasi doon, mga kapatid, para maunawaan ninyo, si Zacchaeus ay kinokotahan niya ng mga Roma para maging masipag sila. Pag namit na nila yung kota ng kanilang sinisingil, ay lahat ng sobra kanila. So ang ginagawa ni Zacchaeus, talagang sinosobrahan pa niya yung sinisingil niya sa kanyang mga kababayan. Ang naging problema ni Zacchaeus sa kanyang ginagawa, hindi siya makapunta doon sa templo. Sasaktan siya ng kanyang mga kababayan dahil siya ay mandaraya sa kanila. Inamin naman niya yun kalaunan. Pero nung nakatagpo niya ang Panginoon, nung nagkaroon siya ng interes sa Panginoon, dahil napagod siya sa kanyang buhay, nagpatiuna siya mula sa kanyang opisina, umakyat sa Sycamoro. At nung matapatan ng Panginoon, alam ng Panginoon yung kanyang pagnanais na makatagpo siya. Sabi niya, Zacchaeus, come down immediately for I must come into your house today. Naging superman si Zacchaeus. Bumulusok mula doon sa puno. Nahirapang umakyat pero pagbaba, napakabilis. And then naghanda sa kanyang bahay. Sabi niya, look Lord, here I give half of my possession to the poor. Yan yung makikita. Na kung ang Panginoon lamang ay after doon sa kayamanan, laki ng bigay ni Zacchaeus. Pero hindi naman siya tagahawak noon. Doon na marahil nakabili si Judas ng kanyang lupain. Pero tingnan niyo ito, mga kapatid. Look Lord, here I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody else, I will return it 4 times. 4 na beses ko ibabalik. Batas yun, alam ni Zacchaeus. Batas yun sa Old Testament, sa mga Hudyo, na kapag sila ay nandaya at natuklas ang nandaya, 4 times ang balik nun. Naging charitable siya.
Naging bukas ang kanyang palad dahil totoong nakatagpo niya ang tagapagligtas sa kasakiman. Mga kapatid, huwag lang sana Savior si Lord, kundi Savior from our sinful lifestyle. Kaya dapat isipin natin, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon sa kasalanan, kundi inililigtas tayo sa kapangyarihan ng mga negative characters na ito. Yung mga masasamang pag-uugali sa atin. Tandaan natin ang katotohanan yan. So, Christ have saved us from our past sins. But now He is saving us from the power of the sin. The sinful flesh in us. Ang dami yan, mga negatibo sa atin. Dapat yun ang makatagpo nating Jesus. Hindi yung Jesus na pinasasarap lang ang pakiramdam mo, binibigyan ka lang ng emotional na kaginhawaan. Ganun ang Jesus ng marami, but they are not being saved from their sinful state. Naligtas na sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan sa nakaraan, pero dapat ang Jesus na totoo ay inililigtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan para mailigtas niya tayo sa presensya ng kasalanan sa mundong ito. Punta tayo sa pang-apat, at ito ay yung Good Samaritan. Ano yung Good Samaritan? Doon sa Luke chapter 10. Meron ito Ang utos ng Panginoon na nakuha rito ay go and do likewise. Humayo ka at gawin mo rin ang bagay na ito. Yung Good Samaritan, mga kapatid, ay nakikilala dahil kaiba siya sa ginagawa ng mga Levita, ng saserdote, na kung saan yung dinaluhong ng mga mandarambong ay sinaktan, iniiwasan ng mga relihiyosong tao. Pero itong Samaritanong ito ay kinuha niya ito, isinakay sa kanyang asno yata, at dinala sa parang klinik. Pagkatapos ay pinagamot niya ito at sabi niya, kung ano ang kailangan, gawin mo lang at bukas ay babalik ako, babayaran ko ang mga magagastos mo. Sabi niya doon sa nangalaga rito. That is the Good Samaritan. So, he was so charitable. Talagang he helped the wounded stranger, cared for him, and paid for his recovery. True charity crosses boundaries and helps even those we don't know. Kahit sa hindi natin kilala. Sana nga mga kapatid. Another one is Barnabas. Si Barnabas sa Acts chapter 4. Ang pangalan niya ay nangangahulugan ng encourager. Act of charity, sold land, and gave the money to help believers in their need. Yun po ang ginagawa ni Barnabas. Sabi ng iba, nagkaroon sila ng problema ni Paul. Totoo yun. Mababasa niyo ito sa Acts chapter, I think 16. Na nagkahiwalay sila ni Apostol Pablo kalaunan. Naging si Silas ang nakasama na ni Apostol Pablo kalaunan. Gusto mo mapakinggan niyo ito, mga kapatid? Ibig sabihin, itong giver na ito, nagkaroon sila ng problema dahil kay Mark, yung pinsan ni Barnabas, na si John Mark, na iniwan sila sa mission journey. Kaya nung minsan ay lalabas sila para mag-mission, sabi ni Barnabas, sama natin si Mark diyan. Sabi ni Paul, ay hindi pwede, iniiwanan tayo niyan Kaya magkaroon sila ng leksyon. At doon nagkaroon sila ng heated argument. Tingnan ito, mga kapatid. Ako'y naniniwala na sa panahong yan, kahit kinontra ni Barnabas si Apostol Pablo, hindi na lumubog na siya. Sabi ng iba, nawala na siya. Tingnan nyo, pagka ikaw ay kumukontra sa leader mo. Merong pagkakataon na ganon. Pero ang punto ko rito, mga kapatid, hindi na nangangahulugan na nawala na sa gawain si Barnabas. God will never forget the good works we have done for our brethren. Yan ang sabi ng Biblia. Si Pablo ang nagsabi niyan. Ibig sabihin, ito ang nakikita ko. Nakalaunan, malamang itong si Barnabas patuloy pa rin na tumutulong kay Pablo. And then later on, kung titingnan nyo ang mga sinulat ni Pablo, sinasabi niya kay Timoteo, isama mo si John Mark. Ibig sabihin, nakabalik si John Mark at tinanggap siya ni Pablo. Yun pa kaya si Barnabas?
Sinabi ko lang yun mga kapatid, wala naman tayong katibayan. Hindi rin ako nagsasarado na yan ang nangyari, pero naniniwala ako, these are guys who have the Holy Spirit. It is natural to have arguments. Pero hindi nangangahulugan na dapat ay magkahiwalay na, magkagalit na. Bawal nga yun sa Panginoon eh. Na ikaw ay nagpapanatili ng galit sa iyong kapatid. Bawal yun. Mamamatay tao ka, sabi ng Panginoon. Sinasabi ko lang ito para makita nyo na yung charitable acts of Barnabas was not in vain. And key lesson, charity supports the community and advances God's work. Yan ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, malamang ay patuloy na sumusuporta si Barnabas. Give this to Paul. Hindi ba nagkaroon kayo ng away? Hindi, nagkaroon lang kami ng sagutan, pero wala na yun. Kaya mo siya dyan. Matanda na yun. Sabi lang ni Barnabas. Anyway, meron pa rito, the Macedonian churches. Makikita nyo yung kanilang pagiging benevolent, charitable, na kung saan ay sa kabila ng kanilang kahirapan, talagang tinotodo nila yung kanilang pagbibigay. And they were so blessed because of that. True charity flows from the willing heart, not wealth. Maganda yun mga kapatid. True charity, heart of charity, flows from the willing heart, not wealth. Malala niyo yung babaeng palo? 2 kusing lang, binigay niya, maingat niyang ilagay sa lalagyanan ng mga kaloob sa templo. At ang sabi ng Panginoon, ang babae ito ay nagbigay ng higit kaysa sa lahat. Bakit? Kasi hindi lang tinitignan ng Panginoon ang laki ng ibinibigay, kundi ang puso at ang naiiwanan. Maraming nagbibigay out of yung sobra-sobra. Pero tinitignan din yon ng Panginoon kung ano ang sukatan mo. Dahil sobra-sobra o dahil gusto mo talaga na magbigay. Another one ay God. It's God Himself. God exhibited His character of being giver through His creations. The sun was created to give light during the day, and the moon He created to give light during the night. Genesis 1:17. The first interaction of Adam and Eve recorded was give. Give. Genesis 3:6. The ultimate action of God to save man from the consequences of sin was to give His beloved Son to die for our sins. Jesus Christ, act of charity, gave His life for humanity. John 3:16. And the key lesson, the greatest charity is sacrificial love for others. Sabi ni Mother Teresa, kilala niyo si Mother Teresa? Of course, siya ay Roman Catholic, and alam natin kung ano ang Roman Catholicism. It's not how much we give, but how much love we put into giving. Maganda naman yung sinabi niya. Sana wala lang camera habang sinasabi niya ito. Maraming gumagawa ng maganda na sinabi ng Panginoon na kung kayo'y magbigay, gumawa ng maganda, huwag niyong gawin para makakuha ng karangalan mula sa tao. Sabi ni Lord, they have received the reward in full. And when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing. Meaning, secret, pag tayo ay nagbigay hanggat maaari. Now, sabi niya, ulitin ko, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Charity is love plus giving plus action. Charity is love plus giving plus action. So, punta tayo dito sa ating personal test of charity. Personal test of charity. Tingnan natin kung meron tayo. I give God the glory for every charity I rendered. Binibigay ko sa Diyos ang kaluwalhatian sa lahat ng aking nagagawang kabutihan sa aking kapwa. I feel happy, satisfied, and elated after helping the needy. I feel happy, satisfied, and elated after helping the needy.
Ako ay masaya at satisfied at kontento kapag ka nakatulong sa mga nangangailangan. When I give, it is something that really hurts me a bit. When I give, it is something that really hurts me a bit. Pag ako'y nagbigay, medyo nakakasakit. Pero, yun ang maganda. Malalim niyo si David, doon sa binili niyang lupain para sa, kanino bang lupain niya? Nakalimutan na yung mga tao sa Old Testament. Nasabi niya, I will not give something that will not hurt me. So pag magbigay ako, pag ako ay gagawa ng kabutihan, something that hurts me a little bit. And then number 4, I do not have the motive of being repaid by the needy for goodness rendered. I do not have the motive of being repaid by the needy for goodness rendered. Kapag gumawa tayo ng kabutihan, huwag na tayong umasa. Let God be the rewarder of our good deeds. Mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ang mag-reward. Lugi ba tayo sa Panginoon? Never! Hindi ka malulugi sa Panginoon. Pag meron kang ginawang kabutihan sa iyong kapwa at si Lord ang magbayad, lalo na sa mga nangangailangan, because sabi ng Biblia, he who lends to the poor, lends to the Lord. He who lends to the poor, lends to the Lord. Kaya, sino gustong magpautang kay Lord, gumawa kayo ng kabutihan sa mga nangangailangan. Alam nyo, mula nung narinig ko yung isang pamantayan ng mga Hudyo, na kapag sila'y lumalabas, lagi silang may dala-dala na pera sa kanilang bulsa, na kapag sila'y nakakita ng may taong nangangailangan, at least yung ibibigay nila ay makabili ng pantakip gutom. Tinapay na pwede nilang kainin. Mga kapatid, mula nung narinig ko yan, I always go out pag ako'y nag-jogging, may binubulsa akong pera para pag may nakita ako ay maaari kong tulungan. Yun ay magandang pamantayan natin sa buhay. Ang ating last key verse is Matthew 25, 34 to 36. Matthew 25, 34 to 36. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Sabi ng mga tupang ito, Panginoon, kailangan ka naming nakitang nagutom at nauhaw at ikaw ay aming pinakain at pinainom. Kailan ka namin nakitang nahubaran at kailan ka namin nakitang nabilanggo? Sabi niyang Panginoon sa kanila, nang ginawa ninyo ito sa mga maliliit na mga kapatid na ito, meaning the poor, ito ay ginawa ninyo sa akin. Eh sabi niya, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So meron pong eternal inheritance na may kaugnayan sa pagiging charitable. Nawa po, napagpala tayo sa kaugalian ito ngayong gabi sa mga paliwanag na ibinigay ko sa inyo. Patuloy nawa na sumagana ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama sa atin. Minsan pa, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen.